Tuloy-tuloy ang atin pong pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat muli na naman tayong binigyan ng isa pang pagkakataon na magkadaupang palad sa himpapawid upang patuloy tayong makapag-aralan, makapagbahagi na ng kaalamang panlangit sa ikasusulong ng paglago ng bawat isa sa atin. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid, patuloy po kayong nakatunghay dito sa programang Back to the Truth Ministry na kung saan ay tumatalakay ng makabuluhang mga aralin ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Patuloy nating pinag-aaralan ang biblical interpretation o yung tinatawag na hermeneutics. At tayo po ay nandito sa subject na fallacy of ignoring the immediate context. Ito po ay pangatlong serye na natin sa pag-aaral na ito. Ang fallacy of ignoring the immediate context ay nasa ilalim pa rin po ng tinatawag na ACGSS School of Thought na kung saan ay isang maling paggamit o pagtatrato ng banal na kasulatan sa pagsusulong ng mga pinananaligang mga doktrina. Bago tayo tuluyang pumalaot, tayo muna mga kapatid, mga kaibigan, ay pansamantalang dumulog sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo pimanalangin. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyong mga palad amang banal ang aming pong isasagawang pag-aaral. Biyaya po ng langit, karunungan, at pagkaasin ng banal na Espiritu ang siyang sama-sama naming maranasan at patuloy na ituro sa amin ang makabuluhang mga aral ukol sa pangpananampalatayang usapin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Hangad po namin sa pag-aaral na ito, kayo po ang patuloy na maluwalhati at maparangalan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang fallacy of ignoring the immediate context ay pangatlo na nating serye sa pagkakataon pong ito. At isa sa mga tatalakayin natin ay itong malimit gamitin ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na lagi nilang napagkakamalan na ito'y kumakapit o ito yung pinakapundasyon ng kanilang doktrina na pwede nang kainin ang lahat ng mga karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. At napapansin nyo po mga kapatid na sa tatlong serye nating pag-aaral ay laging may kinalaman dito sa pagkain ng karumal-dumal. Ayan, mangyari po kasi mga kapatid na isa ito sa mga magagandang mga halimbawa na ating magagamit para lubos nating maunawaan yung tinatawag na ignoring the immediate context. Dagdag pa riyan, maunawaan na rin natin yung tamang paggamit ng talatang ito. Ito'y isang tulong natin upang magkaroon ng tamang direksyon ang mga bumabasa ng banal na kasulatan. Upang maituwid na rin yung mga nagtuturo na pwede na raw nilang kainin ang mga karumal-dumal. Sa atin naman mga Adventist, lalo tayong mapagtibay sa ating pananampalatayang nakagisnan. Ang malimit nilang sinisipi, ito pong Kapitulo 10, talatang 11 hanggang 16 ng Aklat ng Mga Gawa. Ganito ho natin mababasa mga kapatid. Talatang 10. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat samantalang nangagahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. 11. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. 12. Na dooy
naruroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, "Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Datapot sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, "Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi." At ito'y nangyaring makaitlo, at pagdakay binatak sa langit ang sisidlang. Dahil dito, lakas loob nilang ipinangangatwiran na nakita munaan niya di umano na samantalang si Pedro ay nagugutom, pinagpakitaan siya ng isang malapad na kumot na naroon ang lahat ng uri ng karumal-dumal, at siya'y pinag-utusang magpatay at kumain. Therefore, wika nila, malinis na ang lahat ng mga karumal-dumal at pwede na itong kainin. In fact, sabi nga niya ng talata, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipagpalagay na marumi. At ito'y dumating kay Pedro ng 3 beses. Ano ho? Ayan. Tunay ba ang kanilang pagkaunawa sa talatang ito? Subukan natin, mga kapatid, na alamin ang punot dulo ng pag-uusap na ito upang malaman natin ang tunay na kahulugan ng mga talatang ito, mga kapatid. Kasi kung susundan po natin ang kanilang pananaw na nilinis na ang lahat ng karumal-dumal, ano ho, ay bakit naman napakaraming hinuhugot na talata sa Biblia para patunayang malinis na nga ang mga karumal-dumal na ito, no? Hinuhugot nila yung pinag-aralan natin nung nakaraan, yung Marcos 7:19, isinulat ng mga bandang 55 hanggang sa 65 ng unang siglo. Ano ho? So doon pa lamang sa aklat ng Marcos, naniniwala tayo na kasama si Pedro doon. Kung nilinis na sa aklat ng Marcos, bakit magkakaroon pa ng panibagong paglilinis sa talatang ito? Ano ibig sabihin hindi sapat ang naging paglilinis ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Marcos 7:19 kung totoo ngang nilinis na sa panahon yon? Pero nakita natin, mga kapatid, mali ang kanilang paggamit ng talata, no? Sapagkat hindi umakma sa konteksto ng atin pong pinag-aralan. No? Naniniwala ako, mga kapatid, kung ito lilinisin ng ating Panginoon, hindi pa ulit-ulit. Isang beses lang niyang gagawin ng paglilinis. Ano? I-declare lang niya na malinis ng lahat ng karumal-dumal. O hindi na paulit-ulit. Ang nangyari, nilinis na sa aklat ng Marcos, tapos nilinis na naman sa aklat ng Magawa. At mapapansin ninyo, yung mga taguri dito ni Pedro, "Panginoon, kailan may hindi ako kumain ng karumal-dumal?" Ano ibig sabihin? Matigas ba talaga ulo ni Pedro? Hindi niya naunawaan yung Marcos 7:19? Na one by one na itinuro na ng ating Panginoon. Ano ho? Ganun ba katigas ang ulo ni Pedro? Hindi pa, mga kapatid. Kasi sa talatang ito, makikita ninyo yung damdamin ni Pedro habang siya sumasagot. Ano po? Sincero siya. Ano ho? Sa kanyang pagsagot. At siya ay inosente sa pagkakataong ito. Kaya sabi niya, "Panginoon, kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na karumal-dumal." Ano? Ayan. Sa 14, datapot sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal." Nakita ninyo, mga kapatid?
Tapos ang iba sisipi na naman doon sa unang Timoteo na pinag-aralan din natin nung nakaraan. Lumalabas sa unang Timoteo, lilinisin lang kapag ka ipapanalangin. Di ba? Kaya nagkakaroon ng problem sa ginagawa nilang interpretation. Palibasa ang nasusunod, hindi yung konteksto ng Biblia, kundi yung kanilang itinataguyod na doktrina. Ano ho? Ayan. So sa pagkakataong ito, ay ating aalamin ano ba ang katotohanan sa likod ng pangitain tinanggap ni Apostol Pedro. Ano ho? Ayan. Isa pang bagay na aking napuna dito, mga kapatid. Ano po? Ito'y isang pangitain. Ang ginawa naman ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, ginawang literal. No? Kaulugan. Samantalang, ang pangitain ito, mga kapatid, ang nilinis yung nasa kumot. Hindi yung mga karumal-dumal na nandito sa lupa. Napansin niyo ba yung mga kapatid? Pagkatapos yung mga nilinis na yon na nasa kumot, binatak ulit, packet sa kumot. Hindi pinakawalan dito sa lupa. No? Napapansin niyo mga kapatid? Kaya, kung susundan natin yung kanilang argumento, dapat, ang kakainin nila, hindi yung mga karumal-dumal na nandito sa lupa, kundi yung karumal-dumal na nandoon sa kumot. Ang problema nila, paano nila makakain yun? Ibinatak na sa langit. At isa lamang yung pangitain. At ang pangitain, may eksaktong kahulugan. Di ba? Ayan. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba yung konteksto ng talatang ito? Bakit nasabi yung mga ganitong kataga? Okay? Simulan natin sa talatang 1, mga kapatid. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, sinturon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Dito po si Cornelio ay ipinakikilala na taga Cesarea. At si Cornelio ipinakikilalang isang kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana, ng hukbo ng Romano. Kaya si Cornelio ay mayroong mataas na posisyon sa kanilang nasasakupan. Ano po? Ngayon, talatang 2. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya, ang tinutukoy po si Cornelio, at ang buong sambahayan, at naglilimos ng marami sa mga tao, at laging nananalangin sa Diyos. So dito mayroong angking kabaitan at kabanalan si Cornelio, mga kapatid. Alinsunod sa talatang 2, siya anya'y masipag sa gawaing pangkabanalan. At siya'y matatakutin sa Diyos kasama ng kanyang buong sambahayan. At siya'y namumudbud ng mga biyaya o namimigay ng meron siya sa maraming mga tao. At sabi pa rito, lagi siyang nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Talatang 3. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na 9 ng araw. Sa ibang bersyon ng Biblia, yan po ay 3:00 ng hapon. Na pumasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapainan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos, sabi ng anghel. 5. At ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Joppe at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Talatang 6, siya'y nanunuluyan sa isa na Simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. 7.
At nang umalis ang anghel na sa kanya'y nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa sa kanyang mga alila. Ano? So tumawag si Cornelio ng dalawa sa kanyang mga alila. At ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parate. So bali 3 ang kanyang ipinatawag. 8. At nang maisaysay na nila o nasa kanila ang lahat ng mga bagay, sila'y sinugo niya sa Jope. So, yung karanasan ni Cornelio, yung kanyang pakikipag-usap sa anghel, ikinento niya doon sa 3 iutusan niya, ano? At isinugo niya daw niya doon sa kay Simon. Talatang 9. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. Sa ibang version po, yung oras na ika-6, yan ay magtatanghaling tapat. Ano po? At siya'y nagutom at nagnais kumain, talatang 10. Datapwat, samantalang nangagahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. So si Pedro, nawalan po ng ulirat. Ano? Nawalan ng diwa. Talatang 11. At nakita niyang bukas ang langit, at may isang sitsidlang bumaba, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Okay? So, kung inyong na-imagine, mayroong malapad na kumot, nakabuka siya, ano? At nakabitin sa 4 na sulok ng lupa. Naalala ko tuloy yung sabi ng aking nakaharap dito. Meron akong nakadebate na ang mundo raw po ay parisukat, at ang katunayan ay mayroong 4 na sulok ang lupa. Ano ho? Hindi po totoo, mga kapatid, na parisukat ang lupa. Ano ho? Yung pong mga terminong ginagamit dito na nakabitin sa 4 na panulok, ano, na bumababa sa lupa, hindi ibig sabihin na kwadrado lupa. Ano? So ito'y isang idiomatic expression na nagsasabing 4 na sulok, ibig sabihin ay yung buong daigdig. Ano? So dito nakikita natin na ito po ay nakabitin sa 4 na sulok ng 4 na panulok na bumababa sa lupa. Okay? So talatang 12. At dooy naroroon ang lahat ng mga hayop na may 4 na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit. Ano daw po ang nilalaman noong malapad na kumot? Ayon sa pangitain ni Pedro, naglalaman po yun ng lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa, at mga nagsisigapang sa lupa, ano? At mga ibon sa langit. So magkakasama po roon karumal-dumal at saka malinis na hayop. At itong mga malinis na hayop, napadaiti ito sa karumal-dumal. Kaya tatawagin ito sa ating pagbabasa na maruming hayop. Ano? Yan. Pero iba pa rin siya sa karumal-dumal. Ano? Yung marumi, napadaiti lamang po yun sa karumal-dumal. Ano? Okay, hindi talaga siya likas na karumal-dumal. So, tuloy po tayo sa pagbabasa. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Yun po ang pag-aatas ng tinig. Ano ho? Yan. Pero sabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Tignan ninyo terminong ginamit, ano? Hindi siya kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ibig sabihin, mulat-mula, ano ho, si Pedro ay hindi talaga kumakain
ng marumi at karumal-dumal na hayop. Ano yung marumi? Yung malinis po na hayop na napadikit o napadaiti sa karumal-dumal, o malinis na hayop na napadaiti, napadikit sa marumi. Ang tawag na rin sa kanya ay marumi. Okay? Then, yun naman karumal-dumal, talagang likas na karumal-dumal. So both side, marumi at karumal-dumal, hindi kinakain ni Apostol Pedro. Pero sa 15, at muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ito'y isang pananalita ng pangungumbinsi. Dalawang beses na binanggit, pangungumbinsi na po yun. Okay? Pagdating sa talatang 16, at ito'y nangyaring makaitlo, pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Hindi lamang dalawang nangyari yung pangungumbinsi, kundi tatlo. Pagkatapos ito, iniakyat na yung malapad na kumot. So, alin nga po ang nilinis? Yung pong nasa kumot, mga kapatid. Hindi po yung mga nasa lupa. Ngayon? Tanong sa atin totoo bang mga hayop yung ipinakitang yun? Totoong mga hayop yun, mga kapatid. Pero ang kahulugan noon, hindi literal na nangangahulugan na si Pedro magpapatay at kakain ng marumi at karumal-dumal na hayop. Unang-una, hindi niya mapapatayo sapagkat yun ay isa lamang pangitain. Isang vision, mga kapatid. Kaya hindi ito tumutukoy sa literal na siya'y kakain at magpapatay ng marumi at karumal-dumal na hayop. Hindi rin po ito ang talata na mag-fit sa doktrinang pwede na kainin ang lahat ng karumal-dumal. Unang-una, mga kapatid, hindi kasama rito ang mga isdang walang kaliskis at palikpik. Kundi ito'y tumutukoy lamang doon sa mga hayop. At sa mga nagsisigapang sa lupa. Kagaya ng ipis, ano pa ba yan? Garapata. Yan, kasama po yan dyan. Ahas. Na nandoon lahat, mga kapatid. Kaya lahat, pati baboy, nandoon din, pati yung swine, nandoon din, mga kapatid. Talagang magkakahalo sila doon. Malinis at marumi ay pareho pong nandoon sa kumot na yon. At sabi nga sa unang pagkakataon, magpatay ka, Pedro, at kumain. Pero sabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, kailan may hindi ako kumain ng marumi at karumal-dumal hanggang sa nangyaring makaitlo. At pagkatapos, inakyat na ito sa langit. Ayun. Ngayon, sabi sa talatang 17, samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain na kanyang nakita. Narito ang tatlong sinugo ni Cornelio. Nang may pagtanong ang bahay ni Simon, ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. Mapapansin ninyo, mga kapatid, pagkatapos na batakin sa langit, si Pedro natitilihan natulala. Iniisip niya ano ang ibig sabihin o ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Samantalang yung mga mangangaral naman ngayon, hindi nila pinag-isipan kung ano ang kahulugan ng pangitain na nakita ni Pedro. Pero yung mismong pinagbigyan ng pangitain, nag-iisip siya kung ano ang kahulugan ng pangitain. Ito namang ating mga kaibayo sa pananampalataya, hindi na nga sila yung pinagbigyan ng pangitain, sila pa yung ura-uradang nag-interpret na pwede nang kainin ang mga karumal-dumal. Napapansin niyo ho ba yan, mga kapatid? Tuloy natin. Kaya nga, lagi nating challenge, na bumasa sila ng mga talata sa Biblia na yung mga lingkod ng ating Panginoon o
o mga alagad ay kumain na ng karumal-dumal. Wala naman hanggang ngayon sa ating pakikipagdiskusyon, pakikipag-usap, wala namang nailalabas na talata na ang mga alagad kumain na ng karumal-dumal. Wala. Kasi wala talagang mababasa, mga kapatid. Katulad ni Apostol Pedro, hanggang sa siya'y mamatay, hindi siya kumain ng karumal-dumal na bagay, mga kapatid. Okay, tuloy tayo. Samantalang natitilihan si Pedro sa kanyang sarili kung anong kahulugan ng pangitain, kanyang nakita na rito ang tatlong sinugo ni Cornelio. Nang may pagtanong ang bahay ni Simon, ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan at nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanunuluyan doon. Talatang 19. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng tatlong tao. Ayan. So, dito makikita natin, habang iniisip ni Pedro, yung pangitain na yun, kung anong ibig sabihin, o ano yung kahulugan na yun, ay kinausap siya ng Espiritu Santo. At siya sabi narito, ang tatlong tao. Ano pa sabi? Talatang 20. Datapwat magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila, sabi ng banal na Espiritu, na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. Pagdating sa 21, at pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito, ako ang hinahanap ninyo. Ano baga ang dahil ng inyong ipinarito? So dito makikita na natin, ay daglis siyang sumunod doon sa Espiritu na kumausap sa kanya at nag-utos sa kanya. 22. At sinabi nila, ang senturyong si Cornelio, na taong matuwid at matatakutin sa Diyos, at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Hudyo, ay pinapag-unawa ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparuunin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Sabi nung mga taong sumundo sa kanya. Kaya't sila'y pinapasok at pinatuloy sila. At nang kinabukasan, nagbangon siya at umalis na kasama nila at siya'y sinamahan ng ilang mga kapatid mula sa Joppe. So dito mapapansin po ninyo, nang sumama si Pedro, hindi lang po siya mag-isa, kundi sinamahan siya ng ilang mga kapatid mula doon sa Joppe. Upang sila ay tumayong mga saksi. Yan, testigo kumbaga, na ang pagpunta ni Pedro ay isang gawaing pagmimisyonero. Okay? Ngayon, tuloy, 24. At nang kinabukasay, nagsipasok sila sa Cesarea. At sila'y hinihintay ni Cornelio na tinipon rito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. So nag-imbita talaga si Cornelio sa pagdating ni Apostol Pedro. Tuloy, 25. At nangyari na pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. So ibig sabihin, masyadong mataas ang paggalang, ang pagrespeto ni Cornelio kay Pedro. Talagang ito ay kanyang pinagpipitagan. Kaya ganun na lamang niya tratuhin si Apostol Pedro. Pero sabi ni Apostol Pedro, datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Yan. So hindi na yan ni Pedro na siya ay sambahin ni Cornelio. Sapagkat ang pagsamba iniuukol lamang sa Diyos. Ngayon, at sa pakikipagsalitaan niya sa kanya, ay pumasok siya
at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon. At sinabi niya sa kanila, talatang 28, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sinumang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Pansinin ninyo mga kapatid yung mga katagang ito. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama o lumapit sa taga-ibang bansa. Kasi mayroong malaking gap ang mga Hudyo at ang ibang bansa. Hindi pwedeng makikisalamuha ang mga Hudyo sa hindi Hudyo. Yun ang ipinapaliwanag ni Apostol Pedro. Pero sabi niya, gayon may, ipinakilala sa akin ng Diyos. Pansinin niyo, ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Saan yun ipinakilala? Sa kanya ng Diyos. Hindi ba't doon sa pangitain? Samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan, ay naunawaan niya ang ibig sabihin nung pangitain na yon ng malapad na kumot. Na ito palang pangitain ito ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga Gentiles. Kaya sabi nung talata, gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao huwag kong tatawaging marumi o karumal-dumal. Yun palang mga marumi at karumal-dumal na nasa loob ng kumot na sinisimboluhan ng mga nandoon ay tumutukoy sa mga Gentiles. Tumutukoy sa pagtanggap sa Gentiles. Kaya yung mga terminong magpatay ka at kumain ay nangangahulugang pagtanggap doon sa mga Gentiles. Kaya sabi sa talata, gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos, talatang 28, na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Ano po? Yan. Ngayon, dito sa Saling Daway version, mga kapatid, sabi rito, but God shown me in a vision that I should never think of anyone as inferior. Ano po sabi? But God shown me in a vision. Aling vision yon? Yun pong tawag dito, yun pong nakabitin sa apat na sulok, yung pong nasa kumot. Yun ay kumakatawan sa mga Gentiles na dapat tanggapin ni Apostol Pedro, kaya nagbago ang kanyang pananaw. Ipinakilala sa akin ng Diyos, sabi ni Apostol Pedro, na sino man huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. So napakaliwanag mga kapatid, nang ibig sabihin pala nung pangitaing yon ay pagtanggap sa Gentiles. Hindi pala pinag-uusapan dito na literal ng kakainin ng tao ang mga karumal-dumal na hayop. Ano po? Hindi ho pala pinag-uusapan dito na literal na nating kakainin yung mga karumal-dumal na binabanggit sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Kundi itong pangitaing ito ay kumakatawan o sumisimbolo sa mga Gentiles na dapat tanggapin ng mga Hudyo. Ano ho? Yan. Kaya kapag titignan natin yung konteksto, mga kapatid, ay matitiyak nating hindi tayo maililigaw ng ating pong pag-aaral sa Biblia. Basahin din ninyo yung ang salita ng buhay, translation, maganda rin po. Ang pagkakabanggit doon, mga kapatid, makatutulong po sa inyo yon sa pag-aaral ng Biblia. Tuloy natin pagkabasa. 29.
Dahil din dito'y naparito akong hindi tumutol ng anuman. Nang ako ipasundo, itinanong ko nga kung sa anong kadahilanan ipinasundo niyo ako, sabi ni Pedro. 30. At sinabi ni Cornelio, may apat ng araw hanggang sa oras na ito. Ano po? So, sa ibang bersyon po, ang nakalagay ay mag-iikatlo ng hapon. Okay? O, sa ibang bersyon naman ay ikasyam na oras. Pareho lamang po yan, mga kapatid. Ano? Yeah. Okay. Na aking ginanap ang pananalangin sa oras na ikasyam, no? Sa bahay ko, at narito, tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may pananamit na nagniningning. At sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay inaalala sa paningin ng Diyos. Magsugo ka nga sa Jope at ipatawag mo si Simon na pinamagatang Pedro, sabi ni Cornelio. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simong magluluto ng balat na nasa tabi ng dagat. 33. Pagdaka nga'y nagsugo ako sa iyo. No? Patuloy na kwento ni Cornelio, at mabuti ang ginawa mo't na parito ka. Ngayon nga'y kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipag-uutos ng Panginoon. Ano ha? Yan. Pagkaraan ito, sumagot si Pedro. Sabi ni Pedro 34. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig. At sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ano po sabi? Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran at kalugod-lugod sa Kanya. So, alin po yung naunawaan ni Pedro? Yun pong mensahe ng kanyang natanggap na pangitain, na ito pala ay hindi tumutukoy sa literal na kakainin yung karumal-dumal na hayop, kundi sumisimbolo sa pagtanggap sa mga hintil at nagpapakita rin na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya sabi doon sa 35, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. 36. Ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. Ano po? So, dito ay napakalinaw nating nakikita na sa konteksto, ang pinag-uusapan lamang ay kung papaano tatratuhin ng tama ang mga Gentiles, at kung papaano sila pinagpapakitaan din ng habag ng ating Panginoon, na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, kundi Diyos din siya ng mga Hintil. No? So, ito po ang kahulugan ng pangitain ni Pedro. Kaya wag po ninyong ipagkakamali, mga kaibigan, mga kapatid, na ang talatang ito ay isang mabisang talata para patunayan na pwede nang kainin ang mga karumal-dumal na hayop. Ano ho? Ayan. No? Kaya mahalaga na binibigyan pansin ang context. Bilang karagdagang pag-aaral pa, mga kapatid, nang mabalitaan ito ng mga apostol ng iba pang mga Hudyo, inabangan nila yung pagbabalik ni Apostol Pedro. At samantala, bumalik na nga si Apostol Pedro mula doon sa misyon, kasama ng ilang mga kapatid na sumama. Sa Kapitulo 11, makikita na ninyo ang mga ganitong mga pangusap sa talatang 1.
Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. Nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalos sa kanya ang mga sa pagtutuli. Ang ginamit po sa tekstong Grego niyan ay diakreno, nakipagdebate. Ayan, dinibate nila si Pedro. Talatang 3, na nagsisipagsabi, nakisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila. Ito yung malimit na ginagamit din ng ating mga kaibayo. Yung pinuntahan niya ni Pedro, mga hintil. Ang kinakain nila, mga baboy, mga karumal-dumal. So naturalmente doon sa lamesa may mga karumal-dumal doon kasi Gentile sa kanyang pinuntahan. Mali po, mga kapatid. Hindi ninyo nalalaman ang konsepto ng isang hintil kapag mayroon silang iniimbita na mga Hudyo. Lalo na po si Cornelio, isang taong mayroong mataas na pinag-aralan at posisyon sa kanilang gobyerno, isa siyang kapitan. Isa siyang kapitan ng isang kumpanya doon sa kohorte sa Italia. At may hawak siyang hukbo ng mga Romano. Meron siyang mataas na pinag-aralan. Meron siyang mataas na uaral siya sa buhay. Nang inibitahan niya si Pedro, alam niya na si Pedro isang Hudyo at hindi kumakain ng karumal-dumal. Kaya naturalmente, para sa isang nag-aanyaya, ang kanyang ihanda ay yung mga pagkain kinakain ng isang Hudyo na kanyang pinagpipitagan. Di ba? Kaya nga mapansin ninyo, sa taas ng pagtingin at respeto ni Cornelio, nagpatira pa siya sa harapan ni Pedro. Pero itinindig siya ni Pedro. At hindi siya pinayagang siya'y sambahin. Di ba? Yan. Masyadong mataas ang respeto ni Cornelio, kaya hindi niya ito hahainan ng mga karumal-dumal sa lamesa. Kundi ang kanyang ihahain, mga pagkaing angkop para sa mga Hudyo. Kaya hindi pwedeng gamitin yung talatang 11:3 para patunayan kumain si Pedro ng karumal-dumal. Kung doon nga lang sa pangitain talagang mariin yung kanyang pagtanggi. Hindi maaari, Panginoon, kailanman hindi ako kumain ng karumal-dumal. Dito pa kaya kung siya hahainan? At saka masisira, yung konsepto ng pagsusuko ni Cornelio at pagbibigay ng isang mataas na pagtingin kay Pedro. Okay? Kahit naman dito sa atin, di ba? Kapag inaanyayahan kami ng hindi Adventist, at kami special na pupunta roon sa kanila, mapapansin ninyo ang inihain sa amin yung mga pagkaing angkop sa amin bilang Adventista. Walang nakahain doon na hindi namin kinakain. Ano pa kaya si Cornelio na aral sa pananampalataya ng mga Hudyo ang hindi niya gagawin ang karapat-dapat na gawain? Yan. Tuloy natin. Datapot si Pedro ay nagpasimula at ang kadahilanan ay isinaysay sa kanilang sunod-sunod na sinasabi. Ito na yung pangangatwiran ni Pedro nang nakikipagdebate sa kanya yung mga Hudyo. Ako'y nananalangin sa bayan ng Joppe at sa kawalan ng diway nakakita ako ng isang pangitain na may isang sisidlang bumababa na gaya ng isang malapad na kumot na inihuhugos mula sa langit na nakabitin sa 4 na sulok at dumating hanggang sa akin. At nang yaoy aking titigan, ay pinagwari ko, aking nakita ang mga hayop na may 4 na paa sa lupa at mga hayop na ganid at mga nagsisigapang at mga ibon sa langit.
At nakarinig din naman ako ng isang tinig na nagsabi sa akin, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapot sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay walang anumang pumasok sa aking bibig na marumi o karumaldumal. Ngunit sumagot na ikalawa ang tinig mula sa langit, ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyaring makaitlo at muling binatak ang lahat sa langit. At narito, pagdakay nagsitayo sa tapat ng bahay na aming kinaroroonan at ang tatlong lalaki na mga isinugo sa akin buhat sa Cesarea. 12. At iniutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila na huwag magtangi, at nagsisama naman sa akin itong 6 na kapatid, at nagsipasok kami sa bahay ng lalaking iyon. 13. At kanyang isinaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Joppe, at ipagsama mo si Simon na may pamagat na Pedro. 14. Na siyang nagsasaysay sa iyo ng mga salita, o na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo, ikaw at ang buong sambahayan mo. At nang ako'y magpasimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na gaya naman ng pagbaba sa atin ng una. At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay bumabautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismo sa Espiritu Santo. Napansin po ninyo yung daloy ng kwento? Samantalang si Pedro, galing kay Cornelio, inaabangan siya ng mga kapatiran na Hudyo para batikusin, para debatihin. At doon, isinaysay ni Pedro yung dahilan kung bakit siya pumunta sa Joppe. Isinaysay rin niya yung pangitain, sapagkat yun ang pinakalunduan ng pagpapakita na dapat tanggapin yung mga Gentiles. Yan. Pagdating sa talatang 17, kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo'y magsisampalataya sa Panginoong Kristo, sino baga ako, sabi ni Pedro, na makahahadlang sa Diyos? 18. At nang marinig nila ang mga bagay na ito, nagsitahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. So, sa mga pagkakataon pong ito, mga kapatid, nakita natin yung konteksto pala ng Gawa 11 hanggang 16 ay walang kinalaman sa pagpupumilit ng mga ngaral ngayon na pwede nang kainin ang mga karumal-dumal na binabanggit sa lumang tipan. Doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Kundi, mayroong natatanging kahulugan na ito'y walang iba kundi yung tamang pagtanggap, tamang pagtrato sa mga Gentiles. Na ang mga Gentiles ay nakakasumpong din ng biyaya sa Panginoon. Sapagkat katulad ng ating binanggit, ang Panginoong Diyos hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, Diyos din siya ng mga Hintil. Sana po sa pagkakataong ito ng ating pag-aaral ay naunawaan po ninyo na ang Kapitulo 10, talatang 11 at hanggang 16 ay hindi tumutukoy sa pwede na bang kainin ang literal na mga karumal-dumal. At sana po'y naunawaan ninyo ang kahulugan ng pangitain niyo. Kaya napansin ninyo, tinuloy-tuloy lamang natin ang basa, mga kapatid, para maunawaan natin yung kabuuhang konteksto. At nasa sa inyo nasa sa inyo pa ring mga kamay nakasalalay kung tatanggapin ba ninyo yung isinasaad ng kontekstong ito o mananatili kayo sa maling paniniwala
na pwede nang kainin ang mga karumal-dumal na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Kung inyo po itong iignorin, mananatili kayo sa isang hungkag na pananampalataya. Mananatili kayo sa isang maling doktrina. Fallacy of ignoring the immediate context ang magiging bagsak ninyo. Sa kabila ng ating pinag-aralan at ayaw nyo pa, masasayang lamang ang inyong isinasagawang pangangaral sapagkat mali ang inyong nagiging pangangaral. Ano po? Yan. So, dito ay umaasa ako mga kapatid sa ating mga napag-aralang ito na ulit-ulitin lamang ninyo ang panonood ng video ito. Kapag meron kayo hindi maunawaan, ulitin nyo po ulit. Ang Panginoon ay patuloy lamang nariyan. Sa patiunay medyo tila may kirot sa puso, pero kapag pinaunlakan natin ang panawagan ng banal na Espiritu, tayo po ay maitutuwid ng landas at ang magiging dulo po niyan ay buhay na walang katapusan. Ano po? Kaya sa pagkakataon pong ito mga kapatid, muli tayong dudulog sa panalangin. At tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Maraming salamat po Amang Banal sa pagkakataong ito na muli naming nasariwa na pag-aralan ang buong konteksto ng Gawa Kapitulo 10. Umaasa kami mga kapatid na ang mga katotohanan ito'y sisibol sa aming puso. Mag-uugat ito ng malalim. Magiging patnubay namin ito at kalakaran habang kami nabubuhay sa mundong ito at naghihintay sa inyong ikalawang pagbabalik. Amang Banal, patuloy niyo pong hipuin ang puso ng bawat isa. Palaguin ang bawat isa sa inyong mga salita. Sa amin pong pansamantalang pagbibitaw sa iyong papawid, maiwan sa kanya-kanyang mga tahanan ang inyo pong bendisyon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.